natin simulan ang ating talakayan, tayo muna ay tumayo at manalangin. Tika, pakilid ang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga gawain na aming gagawin sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo mo din po ang aming guro na siyang magtuturo sa amin. Amen. Amen. Ngayon, magtala muna tayo ng mga lumiban sa klase sa araw na ito. Unang hanay, may lumiban ba sa inyong linya? Wala po, ma'am. Ikalawang hanay at pangatlo? Wala rin po, ma'am. Magaling mga bata. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay nais ko munang itanong kung sino sa inyo ang nakakaalala sa ating naging talakayan kahapon. Ma'am, Angeline? tinalakay po natin kahapon ang tungkol sa pagtutuos ng ginastos at kinita. Tama, Angeline. Ngayon, mayroon ako sa inyong mga katanungan upang subukin ang inyong kalaman kung inyo ba talagang naunawaan ang ating naging huling talakayan. Handa na po ba? Opo, ma'am. Ano ang formula sa pagkuha ng kinita sa proyekto? Ma'am, Sige po, Nicole. puhunan plus 15% ng puhunan equals kabubuang presyo at kabuuang presyo minus puhunan equals kinita. Mahusay, Nicole. Bakit naman mahalaga na alam natin ang tamang pagtutuos ng puhunan, ginastos at tinubo sa mga proyektong ibebenta? Ma'am, Lani? ito po ay nakatutulong upang malaman kung magkano ang kinita sa lahat ng mga proyektong ginawa. Tama po. Ngayon, alam kong naunawaan nyo na ng maayos ang ating naging talakayan kahapon. Mga bata, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Narito ang inyong gagawin. Makinig po ang lahat. Mayroon ako ritong flashcard. Nakasulat rito ang iba't ibang salita gaya ng produkto, gastos at tubo. Kung ang flashcard na ipapakita ko sa inyo ay nagpapakita ng salitang produkto, ang lahat po ay tatayo. At kung gastos, ang lahat naman ay uupo. At kung tubo naman ang inyong nakikita, ang lahat ay tatalon. Naintindihan po ba? Opo, teacher. Sige, magsimula na po tayo. Maaari po ba ang lahat ay tumayo? Produkto. Gastos. Tubo. Okay, maaari na po kayong umupo. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, mayroon muna akong dalawang katanungan na nakasulat dito sa flashcard na hawak ko. Handa na po ba? Opo, ma'am. Ano ang kailangan sa isang proyekto? Pera po, ma'am. Okay, tama. Ano pa po? Plano. Mahusay. Pangalawang katanungan. Bakit kailangan gumawa ng plano sa proyekto? Para maging maayos po ang pagsasagawa ng proyekto. Mahusay, mga bata. Ano po ang inyong napansin sa aking naging katanungan kanina lamang? Ito po ay tungkol sa proyekto at pagpaplano. Tama po. At sa mga naging katanungan ko po kanina lamang, saan po ito nakapokus? Nakapokus po ito sa kahalagahan ng mga kakailanganin at pagkakaroon ng plano sa isang proyekto. Mahusay, mga bata. Sa tingin niyo po, bakit ko kaya tinatanong sa inyo ang tungkol dito? May kaugnayan po ito sa ating talakayan ngayon. Tama, mga bata. Tatalakayin po natin ngayong araw ang tungkol sa pagpaplano ng proyekto gamit ang naunang kinita. Kailangan nyo pong matutuhan ang mga paraan sa pagbuo ng proyekto upang maging maayos ang inyong paggamit sa panahon na gugugulin sa paggawa, sa mga materialis na gagamitin, at higit sa lahat, sa puhunang kailangan sa pagbili ng mga materialis na kailangan. Narito ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto. Sino po ang makakapagbasa? Ma'am, Sige po, Kimberly. pangalan ng proyekto, ito ay nagsasaad kung anong uri ng proyekto ang iyong gagawin, gamit ang materyales na makikita sa kapaligiran na hindi na bibilhin pa. Gumawa ng proyekto at produkto. Okay, yun po ang unang bahagi ng pagbuo ng proyekto. Halimbawa po nito ang nakikita po ninyo dito sa pisara. Halimbawang pangalan dito ay flower vase. Mga bata, kung kayo ay magkakaroon ng sarili ninyong proyekto, ano ang ipapangalan ninyo rito at bakit? Ma'am, Sige po, Loren. pastillas po, ma'am. Dahil marunong po ako gumawa nun. Mahusay, Loren.
Sino pa po, mga bata? Ako po, ma'am. Sige po, Joy. Bracelet po, ma'am, kasi mabenta po ngayon. Business-minded pala si Joy. Magaling. Ngayon, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi. Sabi po rito, ang layunin ay tumutukoy sa mithiin sa pagbuo ng proyekto. Ngayon, Lauren at Joy, nais ko kayong tanungin ulit. Ano ang layunin ng proyektong nabanggit ninyo kanina lamang? Lauren, ikaw muna po ang mauna. Ang layunin ko po ay makagawa ng masustansya at murang pagkain para sa mga kabataan. Okay, salamat po Lauren at Joy. Sunod naman po ay ang ikatlong bahagi. Ang ikatlong bahagi po ay ang sketch. Halimbawa po nito ay ang drawing ng flower vase na yari sa bao. Rika, pakibasa po ng ikaapat na bahagi. Dito makikita ang kumpletong listahan ng materyales at halaga ng kakailanganin sa pagbuo ng proyekto. Salamat po, Rika. Ito po ang halimbawa ng talaan ng materyales. Dito po nakalagay ang materyales na gagamitin ay baon ng nyog, papel de liha, varnish, palamuti at kabuuang halaga. Narito din po sa talaan ng materyales ang halaga ng bawat materyales na nakatala. Ang ikalimang bahagi naman po ay ang hakbang sa paggawa. Dito po nakalagay ang sunod-sunod na detalye sa pagbuo ng proyekto. Sino po ang makakapagbasa ng halimbawa ng ikalimang hakbang? Ma'am. Angeline? Hakbang sa paggawa. Pakinisin ang bao ng nyog sa pamamagitan ng papel de liha. Butasan ang bao gamit ang barena. Lagyan ng palamuti. Barnisan ang proyekto at patuyuin. Salamat, Angeline. Iyon po ang halimbawa ng hakbang sa paggawa. Dadako naman po tayo sa pinakapanghuling bahagi, ang talaan ng kasangkapan. Dito po nakatala ang lahat ng kasangkapan sa materyales na gagamitin sa isang proyekto. Sino po ang nais magbasa ng halimbawa nito? Ako po, ma'am. Sige po, Christina. Papel de liha, brush, barena. Salamat po, Christina. Mga bata, ang pagpaplano ng proyekto ay napakaraming kahalagahan. Ito po ang ilan sa mga ito. Sino po ang makakapagbasa? Ma'am, Sige po, Nicole. ang pagpaplano ng mabuti ay kinakailangan sa pag-uumpisa ng isang proyekto o gawain. Kung may pagpaplano at planong nagawa, magiging madali ang paggawa ng anumang gawain. Ang plano ay karaniwang ginagamit ng mga arkitekto at inhinyero bilang batayan ng gagawing proyekto, maliit man o malaki. Ang pagpaplano o paggawa nito ay naaayon sa pamamagitan ng mahusay at maingat na pagsusuri upang ang gagawing proyekto o gawain ay magiging maayos. Salamat po, Nicole. Mga bata, kung atin pong mayahandang mabuti ang disenyo o plano, magiging madali po ang paggawa ng isang gawain o proyekto. Ngayon ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Narito ang panuto sa pagbibilang at paghahati ng pangkat. Makinig po ang lahat. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo sa pamamagitan ng pagbibilang mula 1 hanggang 3. Magsisimula ang pagbibilang sa estudyanteng nasa unahan hanggang makaabot sa pinakahuling estudyante. Ibig sabihin, ang pinakauna ay siyang 1. Kasunod nito ay 2 at 3. Paulit-ulit lamang ang pagbibilang hanggang sa makaabot ito sa pinakahuling estudyante. Ang lahat ng estudyanteng nasa bilang 1 ay siyang magiging unang pangkat. Ang lahat ng 2 ay ang ikalawang pangkat at lahat naman ng 3 ay ang ikatlong pangkat. Malinaw at nauunawaan po ba? Opo, ma'am. Okay, maaari na po kayo magsimula sa pagbibilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lahat ng unang pangkat pumunta po rito sa kanang banda. Ikalawang pangkat naman po ay pumunta sa kaliwang banda at lahat naman ng ikatlong pangkat ay pumunta sa bandang likuran. Ito ang gagawin ninyo. Makinig po ang lahat. Gagawa po kayo ng isang plano ng proyekto batay sa ibinigay na sagutan. Kukumpletuhin ninyo ang sumusunod na bahagi ng plano ng proyekto batay sa kinita. Ang baitang 4 ay kumita sa kanilang proyekto ng 1,500.
Una, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin. Pangatlo, sketch. Pang-apat, talaan ng materyales. Pang-lima, hakbang sa paggawa. At pang-anim ay talaan ng kasangkapan. Isusulat po ninyo ito sa bond paper na ibibigay ko sa inyo. Ang unang pangkat na matatapos ay siyang mananalo. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Magaling! Maaari na po kayong magsimula. Muli, ano nga po ang iba't ibang bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto? Ma'am, Sige, Lani. pangalan ng proyekto, layunin, sketch, talaan ng materyales, hakbang sa paggawa, talaan ng kasangkapan. Napakahusay! Ngayon, bakit mahalaga ang pagpaplano ng proyekto? Ma'am, Sige po, Kimberly. upang maging madali po ang paggawa ng anumang gawain. Tama. Sino pa po ang may gustong idagdag sa kahalagahan ng pagpaplano ng proyekto maliban sa nabanggit ni Kimberly? Ako po, teacher. Christina. Upang ang proyekto po o gawain ay magiging maayos. Tama. Magaling mga bata. Ngayon na alam na ninyo ang paraan sa pagbuo ng plano ng proyekto, naway sundin ninyo ito at pahalagahan upang magkaroon kayo ng maayos at magandang proyekto. Okay po ba? Opo, teacher. Ngayon, mayroon ako sa inyong ibibigay na gawain. Narito ang panuto. Tukuyin kung anong bahagi ng pagbuo ng plano ng proyekto ang inilalarawan ng mga sumusunod. Maaari na po kayong magsagot sa inyong kwaderno. Para naman po sa inyong takdang aralin, narito po ang panuto. Kumpletuhin ang sumusunod na bahagi ng plano ng proyekto batay sa kinita. Isulat niyo na po ito sa inyong kwaderno.